Sa larangan naman po ng sports, sa kauna-unahang pagkakataon, umeri po sa Tagalog ang broadcast ng isang professional basketball game. Sa pagkakataong ito, sa pagitan ng Vancouver Bandits at Saskatchewan Rattlers, sa ilalim naman po ng Canadian Elite Basketball League. Narito ang report ni Israel Cando. Tyrese Samuel, butata! May kasama pang foul! Sample pa lang yan ng Tagalog broadcast sa ginanap na basketball game sa pagitan ng Vancouver Bandits at ng Saskatchewan Rattlers. Ito ang unang pagkakataong nangyari ito sa Canadian Elite Basketball League o CEBL bilang bahagi ng Filipino Celebration Game bago nagtapos ang Filipino Heritage Month nitong nakaraang Hunyo. Napiling mag-angkor ng play-by-play ang mga Filipino-Canadian na sina Renz Kadang at Harold Abejo. Very excited, nakaka-proud. We're very excited to share our history, culture, and tradition. And sabi mo nga, first time, hindi lang sa Vancouver Bandits pati rin sa Canadian Elite Basketball League. Gusto rin namin iparating na parang barangay liga din ang datingan para lahat ng Pilipinong naglalaro ng basketball ma-feel na parang at home lang din tayo kahit nasa international games tayo. Sanay na rin sa Tagalog broadcast sina Kadang at Abejo dahil sa pagla-livestream nila sa social media ng mga laro ng Batang Pinoy Basketball League. Lahat ng games namin sa Batang Pinoy Basketball League, naka-FB live siya and meron din kaming live broadcasting. So parang doon na rin namin na-practice. Total si Renz din yung aming live broadcaster. So talagang hasang-hasa na siya sa paggawa ng mga play-by-play commentating. Tagalog mixed with English kasi may mga players kami na laki na dito sa Canada and then may mga parents sila o may mga kaibigan silang gusto mapakinggan yung game sila. So I try to mix it Tagalog and English but more on Tagalog kasi mas ramdam mo yung intensity ng basketball kapag sa Tagalog. Ang Tagalog basketball broadcast ay isa sa mga naging highlight sa Filipino Celebration Game ng Vancouver Bandits na ginanap naman sa Langley Event Center. Ito ang ikalawang taon na ginawa ito ng Bandits upang mas spotlight ang kulturang Pilipino. We put it on because the Filipino community has played such a big role in helping build the Bandits basketball brand. We are not who we are without the Filipino community. They're super supportive, very collaborative. We love working together. Nagkaroon ng pre-game palengke na nagtampok sa produkto ng ilang mga Filipino vendors. Binuksan naman ang laro ng local choral group ang Himig Kabataan na siyang umawit ng Lupang Hinirang at ng O Canada. Nagtanghal din ng mga katutubong sayaw ang PhilCas o ang Philippine Cultural Arts Society of BC. Ayon kay Kular, malapit sa puso niya ang mga Pilipino na kilalang mahilig at magaling maglaro ng basketball. Kaya may dagdag na bigat niya ang pagpupugay nila ngayon kasunod ng Lapu-Lapu tragedy. A lot of times they make me want to cry because it's just so genuine, so passionate, so loving, so caring. I wish every community was like that. So I owe a lot to the Filipino community. They've done a lot for me in the organization and I'm forever indebted to them for how caring and supportive they've been. Isang Filipino-Canadian designer na si Edmond Santelices ang napiling magdisenyo ng uniforme ng Bandits sa game na ito. Ikinuwento ni Santelices na naging inspirasyon niya dito ang mga elemento ng katutubong pagtatato sa Pilipinas at ilang mga kilalang simbolo na kumakatawan sa mga Pilipino. Mainly from the three symbols, which is the Chila Onurog, which is the forked tongue of the snake, whispering, our ancestors whispering us. So I kind of put that in the ear, so it's kind of like, okay, that's like they're whispering us. And the second one, which is the Ipit Ipit, which is a scorpion. It's like a mark of the warrior. So I thought it would be cool on the fox over here to mark them to be like, oh, this team is very like competitive. Sabi ni Kular na bahagi ng proceeds sa jersey at t-shirt sales nila ay ibibigay nila sa Canadian Red Cross at sa charity group na United Way para sa mga biktima ng Lapu-Lapu tragedy. Patok na patok naman sa mga fans ang jersey dahil agad itong na-sold out. Sold out din ang mga tickets sa game at napuno ng mga manonood ang Langley Center. Ngunit ang pinakamagandang nangyari sa gabing iyon ay nang mahabol at matalo ng Vancouver Bandits ang Saskatchewan Rattlers sa score na 97-85. Ito na si Tyrese Samuel, nagko-concentrate. Samuel, para sa panalo, yes!
Ayan na po! Panalo ang Vancouver Bandits dito sa Filipino Celebration Game! At dyan nagtatapos ang ating laro. Mula sa Langley, British Columbia, ako si Israel Cando, ang inyong patrol abroad. At yan po ang mga latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.